Hello everyone! Welcome back dito sa ating YouTube channel and welcome back po muli dito sa ating garden. And for today's video, ang i-share ko naman sa inyo ay itong ating mga aglonema. And ngayon nga, ngayong mga nakaraang araw ay sunod-sunod ang pag-ulan at alam naman natin na itong ating mga aglo ay talagang ayaw nito ng medyo laging basa yung kanilang mga potting mix or yung mismong plants, ayaw nito na laging nababasa kasi sila, ang ating mga aglo ay lapiting-lapitin ng mga peste or insekto tuwing medyo malamig ang panahon. And ang ipapakita ko sa inyo guys ay itong area natin na to kasi dito nakalagay yung ating mga imported na aglo which is mas prone sila sa mga insekto compared dun sa ating mga regular or yung mga common na aglo. So ipapakita ko sa inyo guys yung mga kalimitang nagiging problema natin or kalimitang mga insekto na kumakapit dito sa ating mga aglonema. So unahin ko ipakita sa inyo itong ating mga aglo dyan, yung mga common na aglonema. Yan, yung ating mga white rain. Itong hindi ko na ma-detect ang ID nitong isang to kasi nag-fade na siya. Pero ito tanda ko, white rain yan. Faded to kasi itong area na to ay walang bubong. Yan, yung mga regular natin na aglo. Ang problema nga lang nito, kaya medyo faded ang kulay niya ay nung nagdaang tag-araw ay sobrang naiinitan talaga sila dyan. Yun naman ang naging problema nila. Pero so far, wala naman tayong makikita na mga, yan, na out of focus. Wala naman tayong makikita dyan na mga insekto dito sa ating mga aglo. And kung mapapansin nyo, sobrang lalash nito. Pink cochin itong ating aglo na yan. And yun nga, faded to kasi nasa initan. Itong ating mga aglo. And yan, ito yung portion na nasunog. Yan, medyo faded ang kulay pero yung nasa ilalim, yan, mapink. Ito pa yung ating isa pang aglo na hindi ko, sa poll, hindi ko alam kung anong ID nito. Pero nagagandahan ako sa kulay niya. Pink summer ata to or Suzanne. Pink summer. Pink summer. Kasi parang ito ang Suzanne. Ito ang Suzanne. Yan. Ito ang Suzanne. Yan. And mapunta nga tayo dito sa portion na yan. Yan. Sa portion naman natin na yan. Yan. Diyan sa portion na yan, puntahan natin naman itong portion na to. Ito puro mga imported na aglo ang ating nakalagay dyan. Yan. Puro imported na aglo. And ito talaga ang paboritong-paborito ng ating mga insekto. Pakita ko sa inyo. May isa ko dito. Ito. Tuyo na ito na dahon ng emerald. Pero alam ko na ito ay may problema kaya ganyan. Kasi siya ay hindi nasa ilalim. Siya ay nasa gitna. Nasa gitna siya and halos may kasabay siya. Hindi guys, ito yung pinaka nasa ilalim na matured na leaves or leaf. Ito pa yun eh. Ito pa. Yan. Ito pa. Bago pa ito. Pero mas nauna pa itong na-damage. So yun, pakita ko sa inyo ha. Ito, nakita ko yan. Na out of focus. May guyam siya or langgam. Yung itim, hindi lumabas. And then, try nating tanggalin. Yan. May mga puti-puti siyang parang dapulak na nandyan. Pero, pisilin nyo yan. Para siyang may dugo na lalabas. Yan. Ganyan siya. Pero siya ay kulay puti. Try nating tanggalin to. Yan oh. Kulay puti. Ang dami niyang kulay puti. Dapulak guys ang tawag ko dyan. Sa ganyan. Yun oh. Yan. Buhay po yan. Akala nyo lang ay mga puti lang siya na nakakapit dyan. Pero yan ay buhay. Tanggalin na natin to. So, ang bukod sa uod, yun nga, yung pinakadapulak niya. And then, yung langgam. Pinamamahayan din ito ng langgam, itong ating mga aglo. And yan, ito pa. And dito naman, sa kanyang potting mix,
So far ay wala namang gumagapang. Pero pag gantong talagang tag-ulan at talagang nawasasawaan sila ng tubig, may makikita kayong maliliit na sobrang liit niya. Yan may guyam. Sobrang liit niya na kulay puti. Pero so far, wala naman itong ating mga aglo. And ang isa pa guys, na problema natin dito sa ating mga aglo, ay itong scale or yung parang kuto or lisa. Yan. Yung parang matigas siya. Ito ang pinakamahirap na gamutin or solusyonan dito sa ating mga aglo. Kaya pag nakita nyo na nagkaroon ng ganyan, agapan nyo na agad. Pag nakakita kayo ng mga ilang peraso pa lang, agapan nyo na agad. Ako hindi ko to naagapan. Hindi ko siya naagapan. Pero look, nagbaby naman siya dito sa baba. Yun nga lang, ang baby niya, ganyan pa rin. Ito'y orange kutsi naman siya. Yan orange kutsi naman siya. And yun nga, ang ipapakita ko sa inyo ngayon, yung ating gagawin muna, pasamantala, dito sa ating mga aglo na to. Yan ang gaganda. Ang ganda. Itong ating peach Panama. And itong ating, hindi ko matandaan guys ang ID. Hindi ko maihawak ng husay yung kamay ko kasi naghawak na tayo ng mga kuto-kuto o lisa-lisa nitong ating mga aglo. So yan, ito cupcake. And then itong ating emerald. Yan. Itong ating white unyamani. Ito, naripat ko na to. Kasi pinakita ko ito dati sa inyo na sobrang dami niyang yung parang nagmamashi na leaves. Naripat na natin and so far naman siya ay gumanda na dyan. Yan, gumanda na yan. And itong ating 10 karat. Ito, wala akong nakikita pang problema dito. Pero yun nga, i-sprayan na din natin ito nung ating insecticide or yung ating pesticide. Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, ang gagawin natin ngayon ay i-sprayan natin sila ng mga insecticide or yung ating pesticide. And ang nandito ko guys, at ito lang talaga yung ginagamit ko, is itong ating Detain or Ditain. Ito ay nabili ko lang na nakaganto and itong ganto kalaki na cup, ang lalagyan, hindi siya puno, ay parang 35 pesos o 45 pesos lang. I-open natin. Ditain or Detain. I-search nyo guys. Ang kulay niya ay, yan, hindi ko mabuksan. Powder ito. Powder itong ating. Yan. Ito ay nabawasan ko na. Yan, nabawasan na natin ito. Ganyan, powder siya. And may konting amoy siya. Yung amoy na talagang pesticide. Pero hindi naman ganun katapang. So, pero, ingat-ingat din. Iwasan na maikusot sa mata or mag-direct sa inyong mga kamay. Kung kayo ay sensitive. Kasi siya ay may parang chemical din nga talaga. Chemical din siya. So, ito lang yung ginagamit ko. And, itong gantong kalaking sprayer natin, yan, ganyan lang siya, na sprayer, ay nilalagyan natin ng isang puno ng kutsara. Isang puno ng kutsara. Puno ng tubig dito and isang puno ng kutsara. Iipod-ipod ko kayo at hindi pala kita. Yun. Yan. Isang ganan lang na puno. Nga pala, ay kung kayo ay mag-a-apply na itong ating insecticide na to, pilitin nyo na sa hapon. Sa hapon. Kasi sa hapon, sa paggabi na, medyo malamig na yung klima. So, pilitin nyo na sa hapon mag-apply para hindi masyadong mainitan yung ating mga halaman. Maliit lang yung bibig nitong ating sprayer. Kaya uutay-utay natin. Ako, palbasa, sanay na ako na laging naglalagay nito. Tansyado ko na. Kung gaano kadami. Maliit kasi yung pinaka butas. Yun. Basta isang puno nitong gantong kutsara na disposable.
And then, kakalugan nyo lang siya. Kakalugin nyo lang. Or isi-shake. Yan. And after nito, pwede niyo siya ng idiretsang i-spray dito sa ating mga aglo. Sa dahon, sa stem, and sa potting mix. Tara, samahan niyo ako guys. So, unahin natin itong ating 10 karat. Yan. Ganyan lang. Una ay sa dahon, sa kanyang mga tangkay, and then dito sa kanyang potting mix. Ito kasing D10 or D10, walang problema kahit siya ay direkta yung mai-spray dito sa kanyang dahon. Yan, wala siyang problema. And ito lang talaga ang aking ginagamit bukod doon sa suka na may dishwashing. Yun din ang isa ko pang ginagamit. Yan, ganun lang. Lalo dyan sa mga stem na yan, no? May mga puti-puti. Yan. Pasawaan natin sila ng spray. Kung kayo po ay medyo sensitive sa amoy, mag-face mask kayo. Kasi may kaunti siyang amoy. May amoy siya, guys. Pero hindi naman ganun katapang. Pero para safe, mag-face mask na po kayo. Yun. Ito pa, ating emerald. Ito yung kaninang tinanggalan natin ng puti-puti. Nakala mo ay basta nakakapit lang. Pero siya ay buhay. Yan, may mga guyam din. Yan, oh. Pag guyam na uli, ito yung dati pa, nung December, naagapan natin to na kinakain siya ng uod. Minumukbang siya ng uod. Yan. Yan lang. Ito lang yung ginagamit ko na pang spray. Dito sa ating mga aglo. And ang kalimitan ko nga ini-sprayan lang, itong mga imported. Kasi ito sensitive talaga. Sobrang sensitive. Yan. Kahit dito sa potting mix, parang diligan nyo natin siya para yung mga ugat niya ay mag-absorb nitong insecticide na to. And then, hindi magdaisan itong mga insekto sa kanila. Hindi sila mukbangin. Yan. Sa hapon nyo guys, gawin ha. Huwag sa mainit. Pag mainit na, medyo nag-iiba din yung dahon. Nagre-react din siya sa init ng panahon. Yun. Ganun lang. Itong isang boteng ganito, madami nang mai-sprayan. Madami na. Yan. Sa dahon, sa ilalim ng dahon, sa tangkay, at sa potting mix. Ganun lang. Yan lang. And pwede nyo siyang gawin ng every other week. Every other week ang aking ginagawang pag-spray. Yun, oh. Ang dami. May mga manlilipad pang ganyan. Oh, yun. Hindi ata kita. Kulay itim din kasi. Yun. Pasensya na kayo guys kung nawawala sa anong ating camera kasi yung isa kong kanang kamay ay siya nag-spray at then yung isa naman nating kamay ang may hawak ng camera. Yan, ito. Pag tayo ay sinipag or dapat tayo ay sipagin para natin hugasan ang mga dahon nito kasi ang dami niya ng scale. Yan, oh. Yan, oh. Yung mga lisa-lisa dyan. Yun. Kailangan natin na itong hugasan. Pero pansamantala, ay sprayan na lang muna natin itong ating D10. Yun. Ang ganda din itong ating peach kuchin or orange kuchin. Ang ganda niyan, oh. Pag bago siyang tubo, ma-orange. Pero pag nagtagal-tagal, yan, nagiging pink. Pag bagong suloy ang dahon niya, ma-orange. Kaya siya ay orange kuchin. Hindi katulad noong pink kuchin na talagang pink nga.
Pink lang talaga siya. Hindi siya nagbibigay ng dahon na kulay orange. And meron pa tayo dito sa gilid. Ito. Yung ating mga inilagay dyan. Sprayan na din natin. Yan. Maliit pa to. And ito pa. Limot ko na kung anong ID nito. Or nalilito ako kung ito ang Peach Panama or yung isang yun. Yan. Di ko alam kung alin sa dalawa ang Peach Panama. Or ito. Hindi ko natanda kung anong ID nito ang isang ito. Ito yung naputol dati. Gawa naman ng manok. And then nung itulsok natin dyan, yan. Nagkasuloy siya. And ito yung ating itinulsok or itinusok. Na naputol. Yan guys, dietane lang ha. And yun nga, kung medyo sensitive kayo, ay mag-face mask kayo. Mag-face mask. Ito, pink laksap to. Pink laksap yan. Ito naman yung ating pink lipstick. At ito yung ating binubuhay na suksum. Or pinoropagate na suksum. Sprayan natin natin. Ito din. Yan. Ito pa. Ito ang ating ano nga to? Yan, tanyo. Frozen, di naman to frozen eh. Limot ko na rin. Ito naman, ang problema nito guys, pinamamahayan to ng guyam. Kaya, yung mga dahon niya din dyan, nagsasabay-sabay din na manilaw. So, sprayan na din lang natin yan oh. May mga guyam na itim. Yan. Diyan sa mga puno-puno niya, yan oh. Kita ba guys? Naglalabasan. Yun, ang mga guyam. Yan naman ang problema dito sa ating ito. Itong malaki na to eh. Pero, matmaya ko na din ito ay iripat. Dahil nga matmaya na ipamahayan ng guyam. Hindi ko alam kung dahil dito sa sulok na ito ay inaakita ng guyam. Yan oh. Kaya siya ay laging may guyam. Pinamamahayan siya ng guyam guys. Yan. And itong ating mga common na aglo, sprayan na din natin. Yan. Kahit tigkakonti lang. Ang ano naman dito, uod naman. Sa uod naman. Kasi itong mga common na aglo, hindi ito masyadong pinamamahayan ng mga kuto, ng mga dapu-dapulak. Sa uod naman, talaga minumukbang naman siya. Yan. Sprayan na din natin. Ito pa. Tanyo, ito pink kuchin talaga. Hindi siya nag-o-orange. Yun, pero pag nagtagal, parang may kamukha sila eh. Or hindi kayo sanay sa ID. Hindi kayo masyadong familiar sa difference nila. Ay, malilito talaga kayo. Ang malimit ko lang sprayan ng dietane ay itong ating mga aglo guys. And meron pa nga pala tayo dito. Yan. Itong ating red suksum. Yan. Ang ganda natin ng ating red suksum dyan. Sprayan na din natin. Itong isang to, diapane naman to. Or diapane bakya. Nasunog siya nung nagtag-araw. At saka guys, talaga napabayaan ko itong ating mga plants. Unti-unti na natin silang inaayos and ibinabalik natin ang kanilang sigla. Kasi sabi ko sarili ko talaga ay aking lilingilin na or iintindihin ko na itong ating mga halaman. Kasi naaawa na rin ako sa kanila.
So, ito naman yung ating pink valentine. Yan. Ang dami na din yung baby. Buhat nung mailipat natin dyan sa malaking pot. Matangkad yan na pot, guys. Hindi lang halata. Yan, oh. Parang dalawang dangkal ko. Yan. Mahigit. Malaki yan. Malaking pot. Di lang siya halata. Tapos na po nating sprayan itong ating mga aglonema dito. Yan, dito sa aming pinaka-terrace. Na-sprayan na natin yan. Pati yung mga common natin na aglo. Pati dito sa side na to. Yung mga aglo natin dyan. Yan. Mga bagong binubuhay ulit natin itong ating mga aglo. So, ngayon po ay hapon na ulit. And muli po, salamat po sa inyong pagsama dito sa ating YouTube channel or dito sa ating vlog. Nakapaghinaw na po tayo ng kamay, naghinaw na tayo ng kamay. Iwasan nyo na mapadikit sa inyong kamay or maikusot nyo sa inyong mata or bibig yung Ditane kasi talagang chemical po yung ating Ditane. And itago nyo maigi yung inyong tirang Ditane kasi nakakalason siya, guys. Iwasan sa mga bata. Iwasan yung maabot ng mga bata. So, dito naman nga sa amin, wala pa namang mga babies. Kaya, pero, tinataas ko pa rin. Kasi paminsan-minsan nga pala ay may bumibisita din dito na mga bata. Kaya, itinataas ko pa rin, itinatago ko pa rin itong ating Ditane. Kasi talagang chemical siya. Delikado. Delikado, guys. So, yun po muli ang laman ng ating video na to. And dun po sa hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating YouTube channel, ay huwag niyo pong kalimutan na i-hit yung subscribe button dyan sa baba. Pindutin niyo na din po ang like. And don't forget to share para po mas madaming makapanood nitong ating vlog. And muli po, maraming salamat. Ingat po. Bye-bye. Bye-bye po. Nakalimutan pa pala nating sprayan itong nandito sa may malapit sa may entrance ng aming main door. Itong ating boxer. Yan. Na sobrang lalapad ng dahon at sobrang ganda niya. Kaya naman siya talaga yung inilagay ko dyan sa may entrance. Yan ang ating boxer. Mutated to. Look. Yan. Nag-mutate yung ating boxer dyan. Ito ay kalamansi or hindi ko alam kung yung orange na maliliit. Yat. Yun. Kalimutan natin itong sprayan. Sobrang gandang-ganda niya dyan. Enjoy niya yung place niya dyan. So, bye-bye po ulit. Bye-bye po.